natin. So, kung hindi talaga may sakit na ang mga tao, hindi talaga papacheck up. Diabetic po pala siya, tapos na-stroke siya. So complications, ayun, 3 days lang in the hospital, first stroke, nawala na. So, nahinto po kaming lahat ng pag-aaral. Pero yung tatlong kapatid ko pong babae, nakatapos po sila ng kolehiyo because of sponsorship. Ako po, hindi ako nakahanap ng sponsor. So, noon po kasi gustong-gusto ko talagang matapos ng pag-aaral. Kahit po wala akong pamasahe, pumapasok ako sa school. Nag Mag-uniform po ako. Ang ganda-ganda na uniform ko, all white. Tapos, papasok ako sa school, mag-aabang ako sa labas ng kalsada na pwede kong mahinga ng 10 piso para may pamasahe ako papasok. Tapos pag pauwi, marami po akong kaibigan sa school. So sila na papamasahe sa akin, or nararanasan ko rin po yung hit and run. Yun, nararanasan ko rin po yun. Makapasok lang po talaga ako sa school. Pero hindi nga po ako pinalad, nahirapan po ako mag-working student kasi medyo hindi po maganda ang ugali nung naging boss ko. Alam naman niya na papasok na ako sa school, tatambakan ako ng trabaho. So, ang ginawa ko, pinili ko na lang po magtrabaho kaysa mag-aral. Kasi kailangan kong tulungan yung nanay ko na suportahan yung mga kapatid ko. Ayan. So, hanggang sa nakapag bali po, nagtrabaho po ako as secretary po ng isang distributor ng fertilizers and pesticides. Tapos po, hindi ko natagalan kasi 1,000 pesos lang po yung sweldo ko, tapos dami-dami kong trabaho. Tapos nag-trabaho din po ako sa printing press, ayan. So sabi ko nga po, ngayon dahil napasok ako sa IM Worldwide, parang pinrepare ako ni Lord kasi naaral ko yung computer layout artist po kasi sa printing press. So na nagagamit ko po yung pagiging layout artist ko dito sa IM Worldwide kasi ako gumagawa ng mga posters ng team namin and all that. Ayun. So na-prepare ako. Pero um, nakapag-asawa din po ako, hindi nga lang po pinalad na mag-work yung relationship, naging single parent po ako. And bago po ako nakarating ng US, ito po yung pinakahuling trabaho ko. Naging basurera po ako. Nagtayo po ako ng junk shop. So just imagine po, isang babae na nagtayo ng junk shop. One-man army po ako dyan. So lahat akong gumagawa, nagbabaklas ng mga bakal, nagsasalansa ng mga bote sa sako, ganyan. Nagbubuhat, nagkikilo, nagsosort ng mga plastic na yung iba basura na lang o kaya pinulot lang nila sa basura. Madumi, mabaho, ganyan. Tapos meron nga pong isa na nagsabi na kasi po maputi ako. So sabi nila, hindi daw po bagay sa akin yung ganong trabaho. Eh, ang sabi ko po, may binabagayan pa ba kapag ka gusto mong kumita ng pera? Siyempre po, kahit ano talaga gagawin nyo. And single parent nga po ako. So I have to do everything para po sa tatlong anak ko kasi may tatlong anak po ako. So habang ginagawa ko po yung junk shop, meron po akong kaibigan na tinanong niya ako kung gusto kong mag-apply ng visa sa US. And then syempre po, kahit sino gugustuhin, meron daw pong tutulong na agency. So sa makatuwid po, siguro po mahal ako talaga ni Lord na sa dami ng hirap ko sa simula ng mamatayan tatay ko, tinulungan ko yung family ko, nanay ko, na hanggang sa nagkaasawa ko, hindi nag-work yung relationship, naging single parent ako. So biniyayaan po ako na makarating ng Amerika, pero hindi po siya ganun kadali. Kasi po nung umalis ako, ganyan lang kaliliit yung mga anak ko. Yung bunso ko po 1 year old, yung babae po 3 years old, at yung panganay ko po 7 years old lang sila. Pero kinailangan ko pong umalis kasi po hindi ko sila mabibigyan ng magandang future sa pagiging basurera ko lang po. Although sabi nga po nila, nasa basura ang pera, pero hindi pa rin po ganun kaganda yung future na may bibigay ko. Eh, alam niyo naman po, ang mga Pilipino, tayo may mindset tayo na mas makakakuha tayo ng magandang future kapag ka nandoon tayo sa overseas. So, ayun po, nagtrabaho po ako dito as caregiver simula po na dumating ako dito noong 2008. And then, hindi ko po nakikita yung mga anak ko. So, swerte lang din po ako and pinagpala po ni Lord na nung time po na nakarating ako sa US, ano na po, advanced na po ang ating technology. So, nakikita ko yung mga anak ko na nag-aaral, natutulungan ko sila sa mga assignments nila, na aalagaan ko sila pagka may sakit. Yun nga lang, hindi ko sila nahihipo, hindi ko sila nahahawakan, hindi ko sila nahahalikan. And then, ika-4 na taon ko po dito,
ito pa po isang blessing ni Lord sa akin. Nakilala ko po yung second husband ko. Amerikano po siya, binata, sobrang bait, sobrang supportive. Tinanggap po niya kaming lahat. Pati po bagahe ko, tinanggap niyang lahat. And then, nung 2017 po, ay 2012 po nang nagpakasal kami, tapos nakakauwi na po ako ng taon-taon kahit pamasahe lang po, makita ko lang mga anak ko. Siyempre pagkakataon ko na po yung makasama ko yung mga anak ko. So lahat po ng graduation ng mga anak ko, na-attendan ko. Kahit po pamasahe lang talagang umuwi ako noon. And then, nung 2017 na po, after 5 years po na nakasal ako doon sa husband ko, nadala ko na po sila dito. Nagkasama-sama na po kami. So talagang blessing po talaga, blessing after blessing after blessing po talaga sa akin. So yan po sila nung dumating dito, yung husband ko po ang sumundo sa amin. And ito na po sila ngayon, ang aking mga giants. Ang tatangkad po kasi nila. Ayan. So sila po talaga yung reason kung bakit ko ginagawa whatever I'm doing right now. Nasabi nga po kanina ni Mentor Chato, full-time caregiver ako. Part-time kong part-time po ako nag-online live selling ng mga damit na gagaling ng Bangkok. And then part-time ko pong ginagawa yung business with I Am Worldwide. So since 2008 po, caregiver na po ako. Sabi po, minsan po nakakalungkot na yung ibang tao parang ang baba ng tingin pagka caregiver ka lang. Pero hindi po nila naiintindihan na napakahirap po maging caregiver kasi lahat po ng aspeto natin talagang nakasugal diyan. Physical po kasi may mga lifting, ganyan. Minsan nasasaktan ka pa ng pasyente, namumura ka pa ng pasyente. Tapos, syempre po mental din kasi ano po, di-deal niyo po yung lahat ng family members nila, yung mga taong dumadating sa kanila, socially din, ganun. Kasi lahat ng taong connected sa kanila, i-deal niyo. Emotionally po, kasi lahat ng loneliness nila, depression nila, anxiety nila, nakukuha po ng caregiver. Lalo na po ako, masyado po akong, ano doon, yung nagiging masyadong emotionally attached po ako sa mga pasyente ko. Kaya hirap na hirap po ako kapag nawawala sila. At saka ako po, hindi ko tinitingnan yung sweldo. Kahit na merong na-offer sa akin na mas malaking sweldo sa ibang pasyente, hindi ako nang iiwan ng pasyente. Hanggang sa huli po yan, kinakarir ko sila. Pero ako po ay nasa middle 50s na. And then sabi ko sa sarili ko, pagdating ko ng 5 years or so from now, kaya ko pa ba na mag-caregiver? And sanay naman po ako sa negosyo dahil meron akong negosyong mga iniwanan sa Pilipinas. Nagtayo pa rin po ako ng, while I was doing caregiving, nagtayo po ako ng water station sa Pilipinas. Pero hindi rin po nag-work, ganyan. And then, nagtry po ako ng Axie Infinity, nagtry po ako ng Bitcoin, yung mga crypto, yan, nagtry po ako. Eh syempre, parang nangyari parang quick reach scheme ang nangyari. So, wala talaga, lugi, talo, ganyan. Sabi ko ayoko nang magnegosyo ulit ng walang produkto. Kaya nung 2022 po, tinayo ko po yung online live selling ko. Sugal din po yan. Kasi po ako, pagdating sa negosyo, sugalera po talaga ako. So, sugal din po yan kasi yung aking supplier sa Thailand is hindi ko kakilala. Nakita ko lang sa Facebook. And then, nagpadala ako agad ng pera, $500 down payment. Sabi ko, kung tatakbuhan ako dito $500, basta ay naniniwala po kasi ako sa karma. So, bahala siya. Siya naman makakarma, hindi naman ako. Pero, another blessing po, sobrang bait ng supplier ko. And sobrang honest niya. Even yung klase ng fabric, tinasabi niya sa akin na, ate, wag yan kasi, halimbawa, kasi po nagpapadala lang siya sa akin ng picture eh. So, doon lang ako namimili sa picture. So, pagka po nagpadala siya sa akin, mamimili lang ako, sasabihin niya sa akin, ate, wag yan, pangit pala yung tela. So, talagang blessed po ako. And then while I was doing the live selling, naisip ko, gusto ko ng ibang klase ng produkto na gusto kong ibenta. And then syempre, active tayo sa Facebook dahil dyan din tayo nagla-live selling, nakikita ko, ang dami-dami nagpo-post ang tungkol sa barley. And then, nakita ko, ang unang-unang ads na nakita ko, yung kay Mentor Edward. So, diyan ko po nakilala si Mentor Edward. So, ang sabi ko po sa kanya,
saan ka ba naka-base? Sabi niya, taga Virginia siya. And then, so, paano mag-member? And then yun na, doon na po nag-start po ang lahat-lahat. Pero hindi po ako agad nag-join sa kanya. Kasi po, sa totoo lang, ang investment, total investment ko po sa pagtitinda ng damit ay inabot po ng kulang $9,000. Ganun po ako nagsimula. Ganun kalaki yung naging puhunan ko sa damit. Eh yung ino-offer sa akin ni Mentor Ed is 198,800 lang. Hindi lang po ako naka-oo sa kanya agad kasi nga po, kaka-invest ko lang ng $9,000. Hindi ko na kayang mag-invest pa ng another 4,200, 4,300 para dito sa IM Worldwide. Pero, ang sabi ko sa kanya, bibili ako ng produkto sa'yo. Itatry ko. Kasi baka wala nang... Siyempre po, yung pagtitinda ko ng live selling, inaral ko po siya ng 1 taon. Hinanap ko, may market ba ako? Saan ako kukuha ng damit? Paano ko siya ibebenta? Nanood ako ng mga live selling na mga videos. Lahat ginawa ko. Yes po, planning. Plano talaga. Hindi po ako basta-basta sumusubo ng walang plano. And then, sabi ko sa kanya, bibili ako. Tapos binenta niya sa akin, that time pa, $25 pa lang. Wala pa po yung IBC dito noon sa New York. $25. Nakikiusap po ako kay Mentor Ed. Sabi ko, $25, tapos 25 ko din bibenta. Wala akong kita. Sabi kong gano'n. Di ba, wala bang tawad? Sabi kong gano'n. Eh, sa awa po ng langit, hindi po ako pinatawad ni Mentor Ed. Talagang kung $25 po niya binenta sa akin yung barley. So ako naman po, binibenta ko sa mga kaibigan ko yung barley. Tapos nakikita ko, may bumibili. Although wala akong kita, pero sabi nga po, nagtatanim ako, kumbaga. Nagtatanim ako sa kanila. So wala akong kita, pero bumabalik sila sa akin para bumili. So naisip ko, para siyang maganda. Sabi kong ganon. Tapos after 1 year and after, eto pa po isa, palagi siya sa akin pa-follow up. Napakasipag po mag-follow up ni Mentor Ed. So kung follow up ang pag-uusapan, wala na pong sisipag kay Mentor Ed sa pagpa-follow up. Amazing morning, amazing morning. Hapon na po, nag-amazing morning pa po siya. Sabi ko, ano ba to? Sabi kong ganon. Bakit amazing morning? Eh, hapon na nga. Sabi kong ganon. Eh di, ako naman po, makikita niyo dyan, morning, ganyan. O kaya, good morning, nagaganyan ako. Tapos po, nung marami na talagang bumibili sa akin ng barley, sabi ko, binalikan ko siya. Sabi ko sa kanya, ready na ako pa-member. So, paano ba? Magkano na nga? Saan magbabayad and all that? So, the same day na tinanong ko siya na, paano na nga paano na nga maging member? Magkano babayaran and all that? The same day din po, nagpadala ko ng pera para po makuha yung, mapaship sa akin yung barley. And then, syempre po, magtatagal pa bago ma-ship sa akin. Pinadalahan pa po niya ako ulit ng ibang products po na nagka-doble-doble pa nga po ng padala siya sa akin. Dahil naligaw po yung isang box. Hindi po namin alam kung saan nakarating. Late na po nakarating sa akin. Ayun, nagdoble-doble. So sa makatuwid po, na member po ako sa IM Worldwide. Ini-encourage po niya ako na mag-attend ng mga training. E di syempre po, hindi naman po ako. Alam nyo, una, marami po akong excuses. Busy ako. May caregiving ako, nagla-live selling ako, busy ako. Wala akong time dyan. Oh. Tapos po, attend ako ng training. Ay, parang alam ko na yan. Tapos pag narinig ko na, tapos yun ulit yung topic, hindi na ako mag-a-attend. Kasi nasa isip ko, narinig ko na yan. Ganyan, narinig ko na yan eh. Tapos po, ang nangyari, may tinok kami ni Mentor Ed, nag-walk out po ngayon yung kliyente, nag-walk out siya. Kasi meron ako sinabi na hindi niya tinanggap. Meron siyang tinanong, tapos sinagot ko yung question niya, hindi niya tinanggap yung sagot ko. Tapos nag-walk out po talaga siya sa Zoom meeting. Sabi ko, muntik na po akong maiyak no. Sabi ko, Mentor Ed, ganito ba? Mag-walk out? Paano kung lahat ng client ko mag-walk out? So, nagkaroon ako ng eye-opener na sabi ko, teka muna, kailangan ko pala aralin yung business. So, alam nyo po, from then on, lahat po ng spare time ko, naglalaba, naglilinis, nagluluto, nagda-drive. Lahat po yan, inubos ko sa pakikinig po ng lahat ng videos ng IM Worldwide.
and attend po ng training. So doon po pala, kapag ginawa nyo yun, hindi lang po naaaral yung business, na ma-master nyo siya. Lalo kung paulit-ulit nyo siyang naririnig. Iba't iba po yung babagsak ng topic. Iba-iba po kasi yung atake. So doon ko po talaga natutunan na hindi, sabi nga po, dito, hindi mo lang siya um, bibigyan ng effort. You have to give massive and consistent effort para po matutunan yung totality ng business, para kahit na anong itanong sa'yo ng mga tao, mga prospect, is masasagot nyo yung lahat ng questions nila. Isa pa po natutunan ko kay Mentor Mary Grace Manalansa, na isang teenager, how to handle objection and rejection. How to handle rejection. Kailangan daw po, alam niyong i-object yung rejection niya. Parang objection, your honor. I-object yung rejection. So, paano niyo ma-object yung rejection? Pag alam niyo po kung ano yung sagot sa tanong niya. Kailangan po alam natin lahat. Lahat dito sa IM Worldwide product, compensation plan, testimonies, sa produkto, testimonies ng mga taong kumita. Kasi po, kwento, na-realize ko po recently, yung kwento mo, yung nakakapagpa-convince sa kanila na mag-join kesa sa ine-explain mo yung produkto or yung compensation plan. Kasi po yung produkto, alam na yan eh. Meron na po tayo meron na po tayong mga ambassadors, meron na po tayong nagtutulong sa akin sa atin para i-market yung product. Pero yung kwento, yaan po talaga yung naniniwala sila na oo nga, effective yung product. Oo nga, maganda nga yung compensation plan. Kasi marami talagang kumikita. So, dito po nagsimula ang lahat. Pinsan ko po siya po si Mentor Annalie. Siya po yung unang-unang leader ko. Hindi ko po siya na IBP kasi magkasama po kami sa bahay. Naririnig lang niya po pag nag-a-IBP ako kasama si Mentor Ed. Naririnig lang niya po yon, pero hindi ko siya personally in IBP. Then one day, nag-join po ako September 15, the middle of October, nilapitan niya ako. Sign up mo ko dyan. Yun lang ang sabi niya po sa akin. Sign up mo ko dyan, gold. Ang purpose po niya, hindi para gawin yung business or hindi para gumamit ng produkto. Ang purpose niya is para ipamigay yung product dun sa mga kakilala niyang may mga sakit. Ganun lang po. She's very generous talaga. Pinamigay lang niya ng pinamigay yung mga produkto niya. And then nakikita niya po ako, nag-IBP, nagbebenta and all that. Hanggang sa, ayan po, pagdating po sa IM Worldwide, sa live selling, one-man army pa rin po ako. Ako po lahat yan. Pagdating ng product, babox ko yan. Tapos, may mag-o-order, magpipick up, ako pa rin yan lahat. Akong magpapaship, akong magpiprint ng label and all that. Ako po lahat, one-man army talaga ako. Habang ginagawa ko po yan, then syempre tuloy-tuloy po akong inaaral yung business kahit na po on the side. So, ang isang blessing pa po sa akin, sobrang convenient po pag nasa trabaho ko, nagagawa ko din ang business with IM Worldwide. Kasi po, pag ang pasyente natutulog na, pag ang pasyente nanonood ng TV, nagagawa ko siya, nakakapag-talk ako, IBP ako, nakakapag-mentor ako sa mga leaders ko. So ito pong isa na to, yung ito, at saka ito, isa po sila sa mga una-unang mga leaders ko. Sila pong dalawa magkaibigan na nag-join lang sila. Isang package, dalawa sila, pero sa isa lang nakapangalan. Pero alam niyo po nangyari, nung nakita niya na yung isa, ito, kumikita, ang sabi ni Amy is, bubukod na siya. Kumuha na siya ng sarili niyang gold. Under ngayon dito sa kaibigan niya, na under naman sa akin. So habang inaaral ko po yan, sabi nga po nila, copy-paste po tayo dito sa business. So, magaling po akong mangopya. Pero sa school po, hindi po ako nangungopya ha. Dito lang po sa nangungopya. Gawa po sila ng logo, gumawa na rin po ako ng logo ko. Kahit po, apat pa lang yata po kami noon. May logo na po ako. May pangalan na po ako ng White Knights. Kasi po,
Ang ibig sabihin ng White Knights is rescuing heroes. Kasi hindi po ba tayo, nagre-rescue tayo ng mga tao para sa mga sakit nila or sa mga sakit nila sa bulsa. Ayan. Kaya naging White Knights po siya. And then nung nakagawa po ako ng team, nakagawa ako ng logo, um, gumawa na rin po ako ng group chat agad-agad. Kasi may logo na ako. Nakikita ko sila, may mga logo sila sa GC nila. Gawa po ako ng group chat. Mga 6 pa lang po yata kami o 5 pa lang po kami noon. Tapos add lang po ako ng mga higher mentors. Kasi po, naka-mindset sa akin na kailangan palaging kumo-connect sa higher mentor. Kasi po, mas alam nila kung ano yung gagawin. Ayan po, si Mentor Ed, lagi ko yung, may question ako, lagi ako nagme-message sa kanila. Tapos, kasi po, ako po, hindi nawala sa akin yung curiosity eh. Palagi po akong curious sa mga bagay-bagay. Kaya matanong po ako. Ah, palagi akong may tanong na bakit. Bakit ganon? Bakit? Paano to? Ganyan. So, sanay po kasi ko ng lahat ng bagay inaaral. And then, natayo po yung White Knights, di po ba kasi the secret of getting ahead is getting started. So, in-start kong gumawa ng logo, in-start kong gumawa ng GC, and then in-start kong mag-mentoring. Kasi po, pag po, pumasok lang tayo, wala tayong ginawa, uh, walang mangyayari. We should always ano na nga yun, always move one step forward. Ganun po, one step forward. Even one at a time, even baby step, but you have to move one step forward. Kasi pag po hindi tayo nag-move one step forward, andun lang po tayo palagi sa kung saan tayo. Sabi nga po ni Og Mandino, para makuha natin ang success, we should always go another mile all the time. Go another mile all the time. So, eto po. Ito po ang unang komisyon na nakuha ko, 335 pesos. Tuwan-tuwa po ako niyan. Kung tutuusin po, pag kinonvert sa dollars yan, $6 lang siya. Pero, 335 pesos po pumasok sa e-wallet ko. Tuwan-tuwa po ako, tawag po ako kay Mentor Ed. Mentor Ed, meron na akong kita, 335 pesos. So, sa palagay niyo po, bakit po ako tuwan-tuwa? Kasi po, naniniwala po ako na ang piso, na ang 1 milyon ay nagsisimula sa piso. Hindi po yan mabubuo ang 1 milyon kung walang piso. May 335 na po ako pesos. So, ibig pong sabihin, 335 pesos, I'm on my way to my million. Di po ba? And then sabi pa po, the first step to success is to believe in yourself and your ability to achieve your goals. If you don't believe in yourself, no one else will. So kailangan po maniwala tayo sa sarili natin. So nung kumita ako ng 335 pesos, naniwala ako sa sarili ko na yung 335 pesos kaya kong gawing 1 milyon o mas higit pa. Kasi syempre po, depende din yan sa effort na ibibigay natin. So, continue po tayo na nag-share ng ating product. Nag-join tayo ng September. First pay-in natin ng October. By November po, Sapphire Elite Executive na po tayo. Diyan po, pina-mindset kasi sa akin na importante mag-rank up. Pero that time po, hindi ko pa siya naiintindihan. Basta ang gusto ko lang, may Sapphire si ganito, nagsa-Sapphire sila, nakikita ko sila, nakapost sila doon sa IM Worldwide. Sabi ko, parang gusto ko din yon. So, kinuha natin yung Sapphire. And dyan po, ang sabi ko kay Mentor Ed, magsa-Sapphire ako ng November. Whatever it takes, tatapusin ko yan. So, na-convince ko yung isang friend ko, nag-Jade. And then yung friend ko, dahil meron siyang personal testimony niya, tumrabaho siya. Yung pinsan ko po na first leader ko, tumrabaho din siya. Nagpasok din siya ng mga leaders niya. And then, sabi ko, bakit ganun? Lahat ng leaders ko pumapasok sa isang side lang. That time po, hindi ko pa naintindihan yung spillover. Basta ako po kasi, ang mindset ko noon, if I have 198,800 in the bank na hindi naman yung kumikita, lagay ko yan dito sa IM Worldwide, may 250 boxes akong produkto, pag binenta ko yan kahit abutin ako ng 1 taon, mas malaki pa rin ang kikitain ko kaysa ang pera ko nasa bangko.
Pero hindi pa nga po ako inabot ng 3 o 4 na buwan, nabenta ko yung 250,000. Tapos nga, nagkaroon ako mga leaders. Sabi ko, teka muna, bakit nasa isang side lang silang lahat? Sabi kong ganon. Sabi ni Mentor Ed, kasi kailangan mong mag-mover. So, explain, mag-mover. So, naintindihan ko po ngayon. So, sabi ko, kailangan ko palang mag-mover. Hirap po ako. Nahihirapan na po ako that time na ano, although marami kami tinotalk. Tapos, hindi ko po alam kung that time na rinig ko na yung sa family business. So, ang ginawa ko po, pinasok ko yung anak ko. Yung pinakamagaling ko pong anak pagdating sa paghawak ng pera, yung bunso ko po. Pinasok ko siya sa right side. Ang sabi po kasi sa akin, ang right side ko, ako ang magsisimula. That is my weak side. So, kailangan kong magsimula. Kung lalagay ko yung anak ko, lahat ng ipapasok ko under doon is magbe-benefit siya. And then nag-mover po ako. So, 3 po yung leader ko sa kaliwa, tumatrabaho, nilagay ko po yung anak ko sa kanan. And then lahat po ng pumapasok sa akin, nakalagay po sa kanan ko. And then ang nangyari po, yung 3 leader ko, hanggang ngayon po, 3 pa rin sila. Ay, nadagdagan na po ko pala kasi nung nag-emerald ako, nadagdagan ako ng 2 leader pa doon. So yung pong 3 na yan, talaga pong sabog na sabog yung team nila talaga. Nag sila, nag-domino effect po sila. And then, sabi ko, kompleto na po yung aking 7,000 RQV sa kaliwa ko. May 4,000 na ako sa kanan ko. Parang middle pa lang po ng November yon. Sabi ko, Mins, isa na lang Jade. Sabi ko, ganon. So, talk po kami. Dami namin tinutok noon. Pero, ang sabi ko po kay Mentor Ed, and naka-mindset po sa akin, whatever it takes, may makuha kaming Jade o wala, ipapasok ko pa yung isang anak ko, makuha ko lang yung Sapphire. Pero ang nangyari po, may napapayin po kami na taga New Mexico ng Jade. So, hindi ko po nagamit yung anak ko na para mag-Sapphire ako. Ang Sapphire ko po is talagang tulong ng buong team and yung tulong po ni Mentor Ed na makapag-IBP kami. So, doon po ako nag-Sapphire. And then, ang nangyari po, the following month, sabi ng isang leader ko, sabi niya, hindi pwede, hindi ako magsa-Sapphire. Gusto ko din may poster ako. So, the following month po, tinrabaho namin yung Sapphire niya. Nag-talk po kami talaga ng nag-talk. Nagkataon po, that time December, nagbigay ng, ano tawag doon? Ano tawag po doon? Nagbigay ng additional free ang company. Kaya, ayun, promo. Thank you po, Mentor Ryan. Ayun, nagbigay ng promo. Ang dami naming napapayin. Kaya po siya, nag-Sapphire po siya that time. And then, ang nangyari po, ah, nung before matapos ang December, nag 400 income circle na po ako. That is 3.5 months of doing the business. So nag 400 income circle na po ako kasi December may pumasok din po sa akin na isang Jade na nakuha ko yung just for you ko ng Jade. And then sabi ko sa sarili ko, kukunin ko cheque. Kasi umuwi po ako ng January. So, para may remembrance ako ng cheque. So, first check ko po yan sa and then the following payout na, online na lang siya. So, basta lang po meron akong souvenir na check. And then sabi ko, kailangang ma-remember ko na kumita ako ng ganito kalaki sa IM Worldwide. Ay, pala po ang nangyari pala po noon, kaya ko pala naipasok yung anak ko. Kasi November pa lang, yung 200,000 po. Kasi kumita ako ng 100,000 na sa sa commission, and then marami po akong benta dito sa US noong time na yon. Parang nakaka-more than $2,000 na po ako. Sabi ko parang naka-raise na ako ng another 200,000, nabawi ko na yung sa akin. So ang ginawa ko, ni-reinvest ko siya doon sa anak ko. Kaya hindi rin po ako naglabas ng pera nung pinasok ko yung anak ko. Tapos po, nakuha ko pa yung Just For You ko ng Jade. So, sabi ko, kailangan ma-remember ko to. And then, dyan po nama-mindset na sa akin na kailangan daw po yung formula. Kailangan mag-rank up ka, so nag-Sapphire. And then, kailangan daw po may first car. Okay, so, nag-decide po ako
ura-urada, nilabas ko yung first car. And then, sabi ko po kasi gusto ko ng van kasi nga po malaki family namin. Tapos every time ako umuwi, nagre-rent kami ng van. Every time kami naglilibot, nagre-rent kami ng van. At least po ngayon, may sarili na kami, family van. So, ang nanay ko po ngayon, na-enjoy niya yan na kahit saan siya pumunta, ah, nagagamit niya yung van. And then, nagagamit din po namin yan kapag yung mga leaders from Nueva Ecija gusto kong paluwasin ng Manila to at nag-attend po sila ng anniversary. Ayan, nagagamit po nila yan. Pag pick up po ng product, nung isang beses nag-pick up sila sa Bulacan, nagagamit po nila yan. Ayan. And then, ito po, isipin nyo, saan naman kayong kumpanya nakakita na kayo na yung kumita, ni-recognize pa kayo, tapos binigyan pa kayo ng poster para makita kayo ng buong sambayan ng Pilipino na kayo ay achiever ng company. Hindi po ba? Eh, syempre po, sa traditional business, bago kayo ma-recognize, kailangan may promotion. Pero recognize lang kayo within the company. Dito po, recognize kayo ng company, pero proud sila ipakita sa buong mundo na ito, achiever ito ng company natin. Di po ba nakaka-proud po talaga na maging part ng IM Worldwide? And then, sabi po nila, kailangan mini-meeting daw po, kailangan offline meeting. Ayan, nagpakain po ako ng aking mga leaders. Kita niyo po, iilan lang kami dyan. Yan lang po yung nagsisimula kami. Pinakain ko po sila, then nag-mentoring kami, tinuruan ko sila, lahat ng questions sila, sinagot ko, nagdo-drawing po ako dyan, mga bilog-bilog na ganyan, mga dinrawingan ko po sila ng dinrawingan dyan. Ayun, naintindihan naman po nila and then nag-enjoy sila. Supposedly po, last November sana, meron na kaming first team building. Kaya nakaset na po dapat yon. Kaya lang po, nagkaroon po ng conflict-conflict sa mga schedule. Kasi nga po, alam nyo naman dito sa US, sa mga trabaho, conflict-conflict, kaya hindi po namin natuloy. Pero balak po namin by February, kasi po marami tatlo na sa aming leaders yung uuwi ng Pilipinas hanggang February nando doon. Ay, thank you so much po. Siyempre po, kailangan sipagan po natin. Kailangan daw po bilisan para po ayan, so hindi po natin nakalimutan na habang ginagawa natin yung business, connect po tayo. Kasi part po yan ng learnings natin. Sa kanila po, mas natututunan natin yung mas dapat nating gawin kasi sila na yung mas maraming resulta. Yes po, Mamiso. Dati po hindi ko alam ano ba yung sinasabi ni Mentor Ed. Halika mamamiso tayo kay Coach Mike. Sabi ko ano ba yung mamiso? Manghingi ba kaming piso? Sabi ko gano'n. Eh, hindi po pala ganun. Mamimiso is manghihingi tayo ng advice and kung paano nila ginagawa yung business and all that. And hanggang ngayon po, ginagawa namin yan. Ang ginagawa ko po ngayon, hindi na ako lang yung namimiso. Pag po meron kaming bagong leader na alam po namin na may potential, ikino-connect na po namin talaga sa mga higher mentors para po mas mabigyan sila ng tamang advice and mas ma-fire up sila agad-agad. Talagang kinoconnect na po namin sa mas matataas pa. And thankful po ako dito sa mga higher mentors natin, katulad po sila Mentor Edward, Mentor Ryan, Mentor Sheila, Mentor Naomi, Diamond Mentor natin, si Mentor Mark Manalansan, Mentor Johnny Lynn, and Mentor Mark Idanan dahil sobrang supportive po nila. Ayan, nung umuwi po kami last January 2023, 2024, nagpunta po kami sa office. Ayan, na-meet ko po ang aking virtual mentor, si Mentor TJ. Kasi po halos lahat ng videos niya sa IM Worldwide pinanood ko po talaga. At isa po siya kung kanino ako natuto. And thankful po ako dito sa mga mentor ni Kaya nakilala namin. Talagang sobrang accommodating and supportive. And then po, nagkaroon tayo ng first Grand IBP natin that time sa Nueva Ecija. Nag-invite po tayo ulit ng higher mentors. Dumating po sila Mentor Ryan, sila Mentor um, Mark and Johnny Lynn, Mentor Mark Manalansan, Mentor Mary Grace, si Diamond Mentor natin, si Mentor Nelson Inalves, ayan, and Mentor Hannah Jane De Jesus. Sobrang nakaka-proud po and honored kami na binabaan talaga nila kami sa Nueva Ecija. And then ito pa po, ang pangalawang Grand IBP na naganap sa Nueva Ecija recently na tinulungan po
tayo ng ating none other than our Diamond Unstoppable mentor, Jean Mantala, na talagang sobrang babait po na mag-support po sila sa atin sa ginagawa po nating business expansion po sa Nueva Ecija. So, sobrang importante po talaga na mag-connect tayo. So, syempre po kung achiever ka, nahahawa po ngayon yung mga leaders mo sa inyo na sila din ginugusto din nilang maging achiever. So, marami na po kaming achiever sa team. And hindi lang po ito yan, hindi po ito updated, meron pa po mga nadagdag dyan. So, and then, syempre po, mga income circle, marami na po din yan. Meron din po dyan na hindi pa nakasama. And then, recently nga po, nakuha natin yung 1 million natin. So, nung nakuha ko po yung 1 million natin, ang nangyayari po sa kanila, sila din gusto nila nang makuha yung 1 million nila. Kasi po, ano nga po copy-paste po tayo. So kung ano yung gawin ko, kinokopya nila. So kung ano yung ma-achieve ko, gusto nila ma-achieve din nila. So si Mentor Caroline po, Jade na lang, makukuha na niya yung 1 million circle niya. Kasi hindi na po updated yan. Si Mentor Jocelyn din po, ganon. Wino-workout po namin na silang dalawa is makuha na din nila yung 1 million nila. And then marami pa po dyan na halos dalawa o isang Jade na lang, makukuha na ulit nila yung mga Just For You nila. So, ayan, naging ano din po tayo, napapasama na din po yung mga team leaders natin, hindi lang tayo, sa top 40 blast movers po. And ang maganda po sa kanila, pag nakikita nila sa akin, gusto din nila mapasama sa mga ganyan. Kaya talaga pong sinisipagan din nila yung pag-share po ng ating product at pag-share po ng ating compensation plan sa mga kakilala po nila. Kaya napa-fire up po talaga sila kapag nagpapakita po tayo ng resulta. And then, nasasama din po tayo sa Top Mover International, and then hindi lang po tayo, kundi kasama na po natin dyan yung mga leaders po natin. And then consistent po tayo kasama sa Top Movers po ng Conquerors, and hindi lang po tayo, marami po sa White Knights ang talagang nakakasama po sa Top Movers po ng Team Conquerors po. Consistent po yun na every time may awarding ang Team Conquerors, meron pong kasama doon na White Knights. And ito po, pinamindset ko sa kanila yung ginawa ko. Halimbawa po, bagong pasok lang sila, pero naka-mindset sila na I wanna do the business. I wanna be part of the 1% builder. So, kung gusto mo ng ganon, gawa ka na ng team name mo. Isip ka na ng team name mo, and then para gagawan kita ng logo. So, dito po, nagkaroon po tayo ng sub-teams. Ito po, hindi pa yan updated. And then lahat po yan, sabi ko, lahat ng ilalagay yung sub-teams ng White Knights, lagyan nyo ng White Knights. Kasi po bakit? Because po, pag nakilala, kasi po di po ba dito, walang nauna, walang nahuli. So, pwede pong isa sa kanila, mas malagpasan ko ano yung narating na na-achieve ko for now. Possible po yun kasi sobrang sisipag po ng aking mga leaders under my organization. So, sabi ko po sa kanila, pag nakilala kayo sa taas, talagay White Knights, alam nila nang galing kayo sa akin. Siyempre, proud po ako doon na produkto sila ng White Knights. Kaya po lahat po ng sub-teams ng White Knights, may White Knights na nakasama sa kanila. Para po makilanlan sila na galing sila sa mother team nila na White Knights. Yan. So, sobrang, lahat po yan, and meron pa pong dalawa na hindi ko nasama dyan. Lahat po sila, active team po sila lahat na talaga pong tumatrabaho. And then, ito po ang number one na pinamindset ko sa kanila, yung importance po ng rank up natin. Kasi po, alam nila na pag nag-rank up sila, makakakuha sila ng higher ceiling of commission. So yung pong katulad po ni Mentor Annalie, dati gold lang siya. Sabi ko, Ate Annalie, pag gold ka lang, mag 1 year ka, tapos may nakuha kang jade, ganito lang income mo. So kailangan mo mag-rank up ka to jade. So ganun na po, pag may pumasok sa amin na mas mababa sa jade, pinapa-mindset na namin sa kanila na eventually you have to rank up to higher package. Kasi pag hindi ka nag-rank up is ganito lang ang magiging commission mo.
So naiintindihan po nila na kailangan nilang mag-rank up sa higher package dahil mas malaki yung kikitain nila. And then syempre po, naintindihan din ng buong team yung higher weekly income capacity kapag ka po nagra-rank up na from Sapphire pataas. Kasi nga po, di po ba from Jade is 150,000 lang, pero pag nag-Sapphire, a week, pero pag nag-Sapphire na, 200 na. Pag nag-Ruby na, 400. Pag nag-Emerald, 600. So, aware po yan. Ina-aware ko na po sila sa mga bagay na yan para po alam na nila din kung ano yung sasabihin nila doon sa mga leaders nila. Kasi po, ang mindset ng team ngayon, pag may pumasok na alam namin na possible maging builder, Sapphire agad po yung pinapa-mindset namin sa kanila. Pag Jade ang ano nila, ang package nila, uh, ini-introduce na agad namin sa kanila yung family business para Sapphire agad sila. And then pag po Sapphire, ang i-goal, sasabihin ko na po agad sa kanila, o hindi lang Sapphire yung makukuha mo. Pag nag-Sapphire ka, makukuha mo rin dyan yung Just For You mo ng Jade. Tapos, hindi lang yun, makukuha mo agad yung 300 income circle mo. So, tatlong resulta agad yan na maipapakita mo sa mga magiging client mo. Kasi, pinapamindset ko din po sa kanila na kailangan may resulta kayo dahil yung resulta nyo ang makakapag-convince doon sa mga taong kinakausap nyo. Kasi pagka wala kayong resulta, paano nyo sila makukonvince na kikita sila dito sa IM Worldwide? So, kailangan nyo talaga magpakita ng resulta. And then, pag po nama-mindset sila, nagmi-meeting every time, nakaka-create po kami ng momentum kasi napapower up po ang bawat isa sa amin. Katulad po nung nangyari nung nag-rank up po ako ng Emerald. So, na-fire up po ang buong team. Ngayon, nung nakita nila na nag-Emerald ako, yung mga dating Sapphire na nag-reheat, sabi nila, teka, gusto din namin ganyan. So, gusto din namin mag-Ruby, gusto din namin mag-Emerald. So, meeting po kami, planning talaga, goal setting, ganon. Ayun nga po, na-enhance yung goal-getting capacity. Kasi, nag-goal na nila, teka muna, gusto ko din yan. So, paano ba gagawin yan? Nagtatanong na po sila agad. Paano ba yan gagawin? So, hahatagan ko na po sila. Paano ba mag-Ruby? So, kailangan pag nag-Ruby ka, kailangan meron kang isang Sapphire sa left, isang Sapphire sa right, 20,000 RQB sa left, 20,000 RQB sa right. So, ini-explain ko na po sa kanila yan. Hindi lang po basta explain, dinodrawingan ko po sila. O ito, kailangan dito, may mover ka dito, may mover ka dito. Drawing po talaga kami. Ganon. Kahit na po nasa online, do-drawing ako, then pakita ko sa kanilang ganyan. O sa ganito, ganito. Drawing ako ganyan. Kasi kailangan po nakikita nila actual, hindi lang po yung basta sinasabi. And then, nabibuild din po yung character ng bawat isa. Kasi po, nagkakaroon sila ng trust doon sa lahat ng mga sinasabi mo. So, nabibuild po yung trust doon sa bawat isa kasi nagkakapalitan po kami ng ideas. So, paano kung yung isa po, halimbawa sabi niya, oh sige Ate Lynn, may talk akong ganito, pagtulungan natin, ganon. Katulad po ngayon, meron kaming magre-reheat ng Sapphire doon sa isang leader namin, doon sa isang side niya. Ngayon, ang sabi namin sa kanya, ate, hindi ka po pwedeng hindi magruruby. Sabayan natin sa isang side mo. Kailangan nating mag-talk dyan. So, ngayon po, yun yung tinatrabaho niya. Mag-Grand IBP po siya sa Nueva Ecija para makakuha din siya ng mga leaders kasi meron siyang kailangang, meron siyang ginugol ngayon para siya makapag-Ruby. So, yun po, team effort siya. Tulong po ng bawat isa. O, so ate, ganitong plano natin. Ilan ba ang kailangan? O ganito, ganyan, ganon. So, yun po. And then, doon po na-enhance talaga yung team building. Kasi nga po, nagkakatulungan. And then, intentionally, nakaka-create po tayo ng leaders. Nag-rank up ako to Emerald. Ito po ang mindset ko. Since ako yung leader, I have to act as a leader. So, paano ako mag-act as a leader? Kailangan ako palagi yung nauuna. Ako ang maunang mag-rank up, susunod silang lahat. Ako ang maunang gumawa ng ganito, susunod silang lahat. Ako maunang mag 1 million, susunod sila lahat. Ganun po. Kasi po, nai-inspire natin sila. Na law of first. Yes po. Thank you po, Mentor Ryan. And then, naintindihan po nila and pinapa-mindset
ko na po sa kanila agad na pag ginawa nyo to, ito ang magiging income nyo. So, automatically, magiget nyo yung six-digit income nyo. And eventually, yung seven-digit income, katulad nga po nung nangyari sa akin. And lagi ko pong sinasabi sa kanila, kailangan lahat ng gagawin natin naka-align sa kung ano yung gusto nating makuha 3 to 5 years from now. So, focus tayo sa IM5. Mag-prospecting tayo. Non-stop po. Yung isang leader namin, nag-tour lang sa Japan. Tatlo agad ang nakausap niya, nakatabi lang po niya yon. Ganon po sila kasisipag. Tapos tomorrow po, may talk ako, 10 tao offline. Doon naman po sa isang leader ng leader ko. Leader ko lang po, leader ko po. Pang-apat na baba na po, pero bababaan ko po sila kasi naka-mindset na po sa lahat sa buong team na kailangan magtulungan po kami sa isa't isa. Kailangan po pag-angat ng isa, aangat lahat kasi yun po yung sinabi ko sa kanila. Dito sa team sa IM Worldwide, ang gusto ng may-ari, pag umangat ang isa, aangat lahat. So, and yun po, lahat ng pumapasok sa team namin, lahat ng tinutulungan kong leaders na nagtotok kami, yun po yung sinasabi ko sa kanila. Basta tutulungan namin kayo. And kailangan po i-deliver namin yung promises na tutulungan po namin sila. So all the way po yun, tutulungan namin sila. Wala pong iwanan. Yun po ang motto ng team. Kapit bisig, hawak kamay. And then, practice delayed gratification. Ito po ang bagong pinamindset ko sa kanila. Kumita kayo, reinvest nyo muna. Gastahin. Kailangan nating mag-rank up. Kailangan natin mas marami tayong rank up. Long-term mindset, alam po nila na in the long run, makukuha namin yung financial freedom. Actually po, ang goal lang dito, financial freedom eh. Kasi pag nakuha natin financial freedom, automatic kuha natin ng time freedom. Automatic po yun. Tapos, ito po maganda. Pag nagra-rank up, lumalaking income, up yung buong team, yung pinaka nasa taas, na-auto hit po yung mga incentive. Tayo po, nung nag-emerald tayo, may 3 nag-sapphire sa ilalim natin and isang nag-rehit, nakuha po natin yung 200,000 shopping money na incentive. Sabi ko nga po, matutupad na yung pangarap kong magkaroon ng LV. Yun lang po. Napakasimple po ng pangarap ko, magkaroon lang ng Louis Vuitton. Ayun po. So, yan po talagang sobrang importante po talaga na kailangan pinapa-mindset natin sa buong organization natin. Lalo na po yung talagang active na ginagawa yung business na importante na mag-rank up po talaga sila. And then, kwento ko lang po, yung nangopia na naman po ako dito. Naglalabas po sila, may Elite Executive Club. Unstoppable, may Elite Executive Club ang Lions, ganyan, may Elite Executive Club ang General Lions. Sabi ko, dapat meron din White Knights. So, gawa po ako sa White Knights. Kailangan meron din kaming Elite Executive Club. So, ngayon po, may workout kami na may papasok na naman na isang sapphire sa team and hoping na meron kaming isa o dalawa na mag-ruby. So, yun po, ang sabi ko po sa kanila, basta trabahuhin natin yan, pagtulong-tulungan natin, kaya natin yan. Yun lang po lagi namin sinasabi na kung nakaya ng mga nasa taas, nauna sa atin, kaya din natin yan. Kasi yung sistema nila, yun din naman yung sistema ang gagawin natin. Ang pinagkakatalunan lang po dito, yung effort na ibibigay ng bawat isa. So yun lang po, doon lang po nagkakatalo. And then, how did we do it? So ganito po, nung nag-rank up ako ng Emerald, ang una po namin ginawa, nag-goal setting kami. So goal settings, kinausap ko po sila. Magra-rank up, goal ko mag-rank up to Emerald this November. Ano pa lang po yun, October pa lang po yun. Sinabi ko na sa kanila, gusto ko mag-rank up ng November. Kailangan ko ng tulong ng buong team. Kasi na-aware naman po kami na ang rank up to Ruby pataas is team effort. So, po namin, tiningnan ko sa mga leaders ko, sino ang possible mag So, kaming tatlo, ang Sapphire. So, i-work out ko po yung account ng anak ko na mag-Sapphire. Tapos yung isang mentor, si Mentor Annalie, yung unang-una, sabi ko, Mentor Annalie, kailangan mo nang mag-rank up. Kasi 1 year ka na. Sabi ko sa kanya, kailangan mo nang mag-Sapphire.
Kasi pag mag-sapphire ka, tatlo mahihit mo, elite executive, 300 actually nag 400 income circle po siya nung nag-sapphire siya. 400 income circle plus yung just for you mo. Sabi kong ganon. Tatlo hit mo, kailangan nating i-workout. Workout yan, hanap ka ng taong kakausapin natin. So yung isang leader ko din po na taga Pilipinas, sabi ko sa kanya, hanap ka ng tao na kakausapin natin, kailangan mo mag-rank up kasi nahihirapan siya dahil nasa Pilipinas siya. So, kailangan mong maglabas ng resulta, sabi ko sa kanya. So, sinabi ko din sa kanya na tatlo mahihit mo, 300 income circle, magsa-sapphire ka, tapos just for you achiever ka. Sabi kong ganon. So, pag i-present mo yan sa mga taong kinakausap mo is mas mako-convince mo sila kasi mas may credibility ka na dahil may resulta ka. And then, yung isang leader ko, Mentor Carol, tulong ka, rehit natin sapphire mo. So yung po, nag-goal setting kami. So alam na namin gagawin namin. Mag-emerald ako, kailangan ko ng 4 na sapphire, 2 sa left, 2 sa right. Kailangan nilang trabahuhin, 4 na jade. Para po mag-sapphire ako, aware kami, kailangan ko 10 jade sa left, 10 jade sa right para makuha ko po yung 40-40 RQV. So, ang pinamindset ko po sa kanila, kailangan puro jade ang ipasok nila. Pero hindi po nangyari yon kasi may magpasok ng gold, may nagpasok ng silver na naging tulong din po dun sa pagpuno, dun sa 40,000 RQV. So, sa makatuwid po, ang sumunod po namin ginawa, of course, we prayed. Ang sabi ko po, lead us, Lord, to the right people na masishare namin ng produkto and ng compensation plan. Na maiparealize namin sa kanila na ang importance ng paggamit ng product natin at ang importance ng gawin nila yung business with IM Worldwide. So, just lead us, Lord, to the right people. Yun lang po. And then yung sumunod po namin ginawa, mindset. So, pinamindset ko po sa kanila, mag-goal ka kasi po si Mentor Annalie, sabi niya, ang goal niya talaga, mag-sapphire ng December. Sabi ko, wag ka na maghintay ng December, gawin natin ng November. And then, pinamindset ko po sa kanila, na pag mag-sapphire ka, mindset mo, fixed. Wag mong baguhin. Kahit mahirapan tayong lahat, kailangan whatever it takes, tapusin natin lahat ito ngayong November. So yun po yung pinamindset ko sa kanila. Fixed mindset kami. Whatever it takes, tatrabahuhin namin yan. So, so ang nangyari po sa amin, nasa trabaho ko, nag-IBP, hating gabi, nag-posting, talagang boost po kami ng posting sa Facebook. Tapos sharing sa mga groups. Tapos po, lahat po ng friends namin sa Facebook, talagang niran namin yan para lang po makahanap ng kakausapin. Tapos po, talk, walang tigil po ng talk. And then, ako po, nagsasagot pa ako ng inquiry, hating gabi na, nasa trabaho ko. Pagising ko ng umaga, phone po agad ang hawak ko. Sumasagot na naman ako ng mga nag-inquire sa akin na hindi ko nasagot the previous night. So, ganun po. And then, ang sumunod po, connect to the higher mentors para po manghingi po ng advice and suggestions paano ba talaga namin gagawin mag-rank up talaga yung buong team para ako maka-rank up to Emerald. And then, nagbigay sila ng mga suggestion, motivations, and then support po talaga. Kaya nga po nangyari yung business presentation po na kasama si Mentor Jean Mantala. Kasi po, isa rin po yun sa ginawa namin para po makakuha po kami ng mga papasok na leaders po under White Knights na magpupuno po dun sa paggawa namin nung rank up ng buong grupo para po ako maka-emerald. So tulong-tulong po talaga kaming lahat. And then tulong din po ng mga higher mentors. And then ang sumunod po namin ginawa, we do the planning. So hinatag ko po sa kanila, Mentor Annalie, kailangan mo at least 4 na jade. 2 sa left, 2 sa right. So ito, meron ka ng tao sa left mo na pwede natin yung gawing mover. So ilan na lang kailangan mo dyan? So kailangan mo dyan magpasok ng 1 silver o 2 copper, sabi kong ganon. O ito, dati mo na to, magagamit natin siya, pero kailangan lagyan mo ng maintenance. So lahat po yan, hinatag ko sa kanila, nasa papel po yan, bawat isa na magsa-sapphire. Dalawang executive sa left, 2 sa right, kailangan merong kang mover sa left, mover sa right, ilang RQV kailangan mo sa left, ilang RQV kailangan mo sa right. And then sa ilalim po nun, things to do. O kailangan
lang po, Mentor Ryan. O kailangan ito, lagyan mo to ng maintenance. Wag na wag mo yung kakalimutan, lagyan ng maintenance. Kasi hindi ka makakapag-rank kapag hindi mo yan nalagyan ng maintenance. O ito, kulang ka pa dito ng isang copper, ganyan. So yung, kumbaga po, hinatag lahat sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin para sila makahit ng sapphire nila. And then ako naman po, I did my part, nag-mentoring ako sa kanila, nag, ah, nag-direct din ako, naghanap din ako ng i-direct ko dahil kahit na po sila mag-jade lahat sila, kailangan ko pa rin po ng dalawa-dalawa para mapunuan ko po yung RQV. So kung nausap din ko din po yung ibang leaders ko under direct po sa akin para po sila din, may itok din ako under them and makapag-tok din po ako ng sarili ko. And then yung pang-anim po na ginawa namin, in-execute namin yung plan. Yun na nga po, kaliwat kanan talk talaga kami, prospecting, inviting, presenting, and then closing, tapos follow up, follow up. Dumating din po ako dun in the middle na sabi ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Kasi ang hirap po, hindi siya madali talaga. Mahirap. Sabi ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Pero hindi po. Sabi ko nga po, fixed mindset, di po ba? So sabi ko, whatever it takes, tatapusin ko siya talaga. Dumating pa po ako sa isang jade na lang kailangan ko. Wala na po akong choice. Sabi ko, pagod na ako. Ang ginawa ko, pinasok ko po yung anak ko. Ginamitan ko ng credit card dito sa New York. Yun po yung supposedly ipang sa sapphire ko dapat. Nagamit ko po siya pang emerald. So, nakaposisyon na po ang mga anak ko. Hoping na magaya din sila kay Mentor Jet Montero na eventually ma-realize nila na gawin din yung business. So yung bunso ko po, na una kong pinasok, kumikita siya, medyo na ano ko na po siya na minsan pag meron akong delivery, siya na pinagpapadeliver ko, pinagse-set up ko ng mga barley, binabox niya yan, and then ganun po siya. Ang maganda pa po dito, dalawa kaming kumikita. Kumikita ko and then yung account niya kumikita. Kasi yung account niya po, nag-mover na din siya. Tapos, ano po yung pampito? Repeat. Pag po in the middle na kayo nung lahat ng goal nyo, lahat nung ginagawa nyo, tapos nabigatan ka, medyo napagod ka, balik ka ulit sa number one. Pa yung goal. Number two, pag-pray mo ulit, i-mindset mo siya ulit. Kumonek ka ulit doon sa mga higher mentors. Planuhin mo ulit and then execute mo ulit yung plan. So, ang nangyari po, nakuha po namin yung emerald and addition na tatlong sapphire po under our team. So, parang kung titingnan nyo, simple simple lang po, 'di ba? Pero hindi siya madali. Pero once po nakafix yung mindset, kaya. Kaya po siya. Hindi siya madali, pero kaya siyang gawin. Doable siya talaga. Ito lang po, sabi nga po, the first step is always the hardest. Sabi nga, kung nga po kanina, walang madali. But once you take it, you'll be on your way to achieving great things. So ano po na-achieve namin? Nag-emerald ako, nadagdagan sapphire. So don't let fear hold you back. Get started today and make your dreams come true. So ngayon po, alam nyo po, emerald ako, ganun po pala yun. Up na kayo. Sabi ko, emerald ako. Teka muna, parang gusto ko nang mag-diamond. Gusto ko nang masama doon sa billboard sa EDSA. Ganun po pala yun. So ang nangyari, nag-emerald ka, pero hindi dun natapos. Meron kasunod. So, ang pinapa-mindset ko po yun sa team, hoy, ikaw kailangan mag-ruby ka, ikaw kailangan mag-emerald ka. Ganon. Kasi po, isang emerald lang sa left, isang emerald sa right, diamond na, di po ba? Isang sapphire, isang emerald, isang sapphire, isang emerald, isang sapphire, diamond na. Basta po ang importante, yung teamwork and yung relationship within the team, hindi po nawawala and hindi siya nasisira. Wala pong perfect na tao. Lahat po kami or lahat tayo may flaws. Pero ang importante po, kailangan, ito po pinamindset ko din sa kanila palagi. We should always be positive. Okay? Kailangan we should always know how to find the positive into the negative, the good in the bad.
the happy in the sad. Ganun po. Kailangan po palagi lang positive kasi positive contagious. Ngayon po kami, pag nagmi-meeting kami ng team, kahit po one-on-one mentoring lang, ang nangyayari po sa amin, palagi po na pinag-uusapan namin kung paano mag, mag-grow ang bawat isa dito sa business with I am Worldwide. Yun po yung talagang mindset na po ng bawat isa sa amin. And then, sabi nga po dito, sa Isaiah, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, sabi nga po, fear is false expectations appearing real. So, hindi po tayo dapat matakot kasi palagi natin kasama si Lord. Katulad po nung footprints in the sand na akala natin ay nandoon at iniwanan niya tayo during our lowest moment. Pero hindi po eh. Lagi niya po tayong kasama. At during our lowest moment is the time na mas binuhat pa niya po tayo, tinulungan pa niya po tayo. Kaya isang set of footprints lang po yung nakita in the sand. And ito po, isa pa sa favorite um, Bible verse ko, yung Galatians chapter 6, verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, mindset din po yan ng buong team. Palagi lang gumawa ng mabuti. Palagi lang maging mabait. Kahit po naiinis na, minsan may mga leaders po talagang nakakainis. Pero, nawala po slide. Nandyan, Mens. Ayun. Kahit po minsan naiinis na kayo, pero kailangan po nating maging mabait. And palagi mong deliver the promises na kahit na pasaway yung leader is tulungan. Tulungan po talaga. Kasi po, eventually, mama-mindset po talaga lahat. Yes, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang. Sabi ko nga po doon sa isang talk ko, dalawa lang po yan eh. Sana pala or buti na lang. Tayo nag-stop, tapos bigla nating na-realize, sana pala tinuloy ko. Pala nag-rank up ako, mas malaki yung kikitain ko, mas mapupush yung team ko, mas mabibigyan ko yung sarili ko ng credibility na paniwalaan ako ng mga tao. Or buti na lang nag-rank up ako kasi na-power up ko yung buong team. Buti na lang tinuloy-tuloy ko, hindi ko give up. Kasi kung nag-give up ako, wala ako dito kung nasan ako ngayon. So, ganun lang po. It's either sana pala or buti na lang. So, doon tayo sa buti na lang. Tuloy-tuloy lang po natin, mga mentors. And yung po, praying po na lahat po tayo dito, ma-reach po natin yung top, makarating tayo hanggang Crown Alpha Mentor. Crown Alpha Diamond, yun. And yes po, we are all next po. And highest gratitude po to God in heaven for all the blessings. Thank you everyone po and God bless us all. My name is Normelin Villaroman Hauk. I am an agent of hope and I am worldwide. Ayun, thank you so much po. Stop sharing na po ako. Thank you po everyone. Wow naman. Ang galing naman ng ating speaker. Marami ba tayong natutunan mga mentors? Palagay ko na may punong-puno yang ating mga dibdib at isipan at ating mga puso sa mga nadinig natin ngayong araw na to. So, mga mentors, excited pa rin po ba kayo mga mentors? Andyan pa rin po ba kayo? Marami po ba tayong natutunan mga mentors? Pakitip naman po. Kung marami tayong natutunan, ako marami po talaga, sobra. Sobra, mentor Normelin, sobra ka talaga. Pero yung pinakasobra mo ay sobra kaming natuto sa iyo ngayong araw nito. Sa paghihit ng goal, paghawak mo ng mga team mo, pag-mindset mo sa kanila, oh my God, it's super, super. Kaya hindi kami nagtataka na nakuha mo yung achievement mo in a very short period of time because of the mindset, right? And magaling din yung mentor mo, andyan, alam ko yan, kilala ko yan. So, pinagsama kayong dalawa, talagang, kumbaga, sabi nga nila, pack na pack, di ba? So, but Mentor Normelin, saludo kami sa'yo. Sobra ang dami ng natutunan namin ngayon. At sobrang-sobra yung mga dapat namin may apply sa mga in-apply mo, sa mga sinabi mo, na dapat din namin kaming mga
buong mga leaders at grupo na naandito ay may apply din yung mga ini-apply mo. Talagang napakalaking tulong, Mentor Normalin. Thank you so much po sa pagpapaunlak na maging speaker namin muli ngayon ng Dalayan ng Dalam. I think the first one I wasn't able to watch and to hear your training, but this is the first time I heard your training and it was great. Sobrang daming akong natutunan at for sure itong mga tao nandito ay marami ding natutunan. Mentors, agree po ba kayo dyan kung marami tayong natutunan ngayong gabi at kung may apply tayo at magra-rank up din? Ready na po ba? Sino po mga ready na mag-rank up diyan, mga mentors? Type po tayo kung sino gusto mag-rank up. Ang sarap pong pakinggan ng mga nag-rank up. Ako, sobrang-sobra. Get ready po tayo. Ito po, December, no? January, dadating na. Huwag po natin patapusin itong December na wala tayong mararating. Na hindi natin may hit ang ating hinihinging gustong marating ngayong taon na to. Ano po mga mentors? Agree po ba tayo dyan mga mentors? Merry Christmas to yourself. Mag-hit tayo ng rank up. Okay? So, thank you so much mga mentors sa mga umaten ngayon. Palagay ko mag-picture taking muna po tayo. Pwede po, Mentor Maripe, ikaw ang ginawa kong host, okay? Just in case ako'y ubuhin. I'm sorry. Okay, Mentor Maripe. Yes po, thank you po, Mentor Normally. Thank you, Mentor Chato, for a lively host. Start na po tayo magpa-picture. Mentor Normalin po muna. Ayan po. Wait lang po, spotlight ko lang po si Mentor Normalin. Teka lang po, Mentor Chato, I-ano ko lang po kayo remove. Ayan. Sige po, Mentor Normalin. Okay po. 1, 2, smile, Mentor. Lahat tayo nakasmile. Ayan. Wait lang po, mentors. Sama ko po yung host natin. Wait lang po. Save lang po ako. Okay. Mentor Chato, pasok po tayo. Wait lang po. Add ko po kayo spotlight. Okay. 1, 2, smile, mentors. Ayun, napakaganda ng ating mga mentors. And of course, meron po tayo mga guwapong mentors. Mag-gallery view na po tayo. Yes po. I-gallery view ko lang po. Wait lang po. Okay. Please open your cameras, mga mentors. Again po, magpakita tayo. Ayan, para po biyayaan tayo at masama tayo sa magandang poster. Ayan. With ating Emerald Mentor Normaline. Okay po. 1, 2, smile, mentors. Okay po. Maraming salamat. Sa inyo na po, Mentor Chato. Thank you, Mentor Maripe. Thank you sa lahat ng mga nandito. May mga bisita rin tayo, no? Sa ating great speaker na si Mentor Normaline, yung kanyang apply na andyan, si Mentor Edward, talagang suporta. Kitang-kita nyo naman suporta, no? At saka marami pang, I think nandito, marami pa siya mga supporter ng kanyang team andito. Yun po naman talagang kailangan natin support each other. Support each other. Yun ang natutunan ko kay Mentor Normaline. Talagang suportahan. Sobra ang suporta ng bawat isa. Ayun. So, yung mga mentors, ngayon may mga question po ba kayo? Pwede po kayo magtanong, 1, 2, 3. At maya-maya daw po kasi Elite Emerald na itong ating speaker, may bayad na daw po, sabi ni Mentor Nobilin. Kaya, pag nagdaya mo niya, lagot kayo, mas lalong malaking bayad. Kaya, simulan nyo na po tayo magtanong ngayon. Ayan. Mga mentor, sino po ang gusto at maunang magtanong kay Mentor Normalin? For sure, may makukuha kayong nugget sa itatanong nyo, sa sagot na ibibigay sa inyo ng Mentor Normalin. Okay, mga mentors, sino pong ready sa inyo na magtanong? Sino pong may nakuhang valued information na pwede ninyong i-apply sa ating negosyo na nakuha natin sa kanya? Mga mentors, meron po ba tayo diyang nakaready magtanong? May mga magtatanong po ba? Okay, kung wala, ako magtatanong. Mentor Maripe po. Mentor Maripe. Okay, Mentor Maripe. Our mother Mentor Maripe. Okay, hold on. Baka mga nasa chat hindi ko nakikita. Okay, thank you, Mentor Edward. Mentor Maripe, do you have question? Mentor Maripe? Good morning po. Nagkakot po ako. Mag-question po ako. Sino? Sino ko question?
Sorry ha, hindi ko nakita eh. Sino si Mentor Sino po yung Russell? ay, hindi ko rin po Mentor nakita kung Russell? sino Sino po yung open mic kanina? Mentor Russell. Mentor Parang siya lang Russell. po yung isa nating lalaki. Okay. Mentor Russell, yes po. May Okay. question daw, Mentor Russell? Can you hear us, Parang, Mentor Russell? parang nasa labas si Mentor Russell, ano? Ganon. Siya may Baka ano yung internet. Okay po. Sige, tuloy na muna po ako sa question ko, no, mentors. Okay. Thank you, Mentor Yan. Marvin. Okay na okay po. Maraming salamat ulit na nakaka-inspire ka, Mentor Normelin, no? Na tagalan man ako sa pagpasok, pero talagang tinitigan natin kung nasaan yung link. Pero nevertheless, again po, maraming salamat po. Nandito po tayo lahat para po masalo natin ma-grasp yung I am worldwide. And dahil po doon, ang question ko, Mentor, kasi fully elaborated mo na talaga kung paano yung step-by-step procedure on how are we going to wrap up. Ang pwede niyo pong ulitin, kung pwede niyo po kami ulitan ng inspirational, lalo na po yung pang-shook, pang ano ba, pang-alog ng lahat sa amin para po gawin siya. What is the most important, the importance, set of urgency that we should always be mindful of doing the business of I Am Worldwide. Maraming salamat po. Ayun. Thank you so much po, Mentor Marife. Thank you so much po din sa pag-invite sa akin dito sa Lions and the Lamb. Honored po ako na makabalik dito. And special shout out ko po muna si Mentor Ed. Thank you so much po sa support. And then yung mga leaders ko po nandito, Mentor Caroline, Mentor Ophie, and Mentor Annalie. Ayan, sila po yung talagang hardworking leaders po ng Team White Knights. So yung question po is, paano ma-power up yung kasi po ganito lang po yan, yung nag-talk po kagabi na seafarer, ang sabi niya po kaya siya nagdesisyon na umalis sa pag seafarer niya, bata pa kasi siya, okay, kung magbibigay siya ng time in 5 years sa I Am Worldwide, mas possible makuha niya yung ginugol niya na time and financial freedom. And kung hindi mag-work is pwede siyang bumalik doon sa pagsisifarer niya. Pero ang nangyari, nag-workout niya nga kaya hindi niya siya bumalik. Wow. So tayo po, so karamihan sa atin dito, hindi na tayo bata. Okay? So ano bang gusto natin sa mga life natin? And hindi po ba napakalaking karangalan po na sa edad natin, dito sa I Am Worldwide, nabibigyan tayo ng isang napakalaking recognition na pwedeng ika-proud ng buong family natin. And dapat po palagi tayong aware doon sa ating deepest why. Bakit ba natin ginagawa ito? Siyempre po unang-una para sa sarili natin, na kahit ganito na yung edad natin, kaya pa din nating gawin yung mga bagay na akala ng ibang tao hindi na natin kayang gawin. Kumbaga nabibigyan natin yung chance yung sarili natin na maipakita sa kanila na even tayo ay may edad na is may kaya pa rin tayong gawin para sa family, para sa sarili natin. Ngayon, dito po sa I Am Worldwide, ang linaw naman nung importance nung pagra-rank up na isa yan talaga doon sa makakatulong sa atin para mapalaki talaga natin yung organization natin. Kasi, andito na tayo eh. So ako po, pumasok ako dito, sabi ko nga sa inyo, naka-mindset ako, nakakariring ko to all the way hanggang sa makuha ko kung ano yung dapat kong makuha. Ngayon, ang tanong po, tanongin niyo sarili niyo, bakit ba kayo pumasok sa I Am Worldwide? Ano bang goal niyo? Ang goal niyo ba is makuha din kung ano yung mga kuha nung mga nasa taas? Then gawin po natin kung ano yung ginawa nila. Hindi po ba? Meron tayong formula rank up, tapos car, di po ba? So rank up po muna tayo. Huwag po tayong makontento na nag-sapphire lang tayo. Huwag po tayong makontento na naka-ruby lang tayo. Huwag po tayong makontento na naka-emerald po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, nung nag-emerald ako, akala ko hanggang dun lang. Pero ngayon, ang pangarap ko, mapaskil sa billboard sa EDSA. Na kahit hindi ako artista,
Naka-billboard ako. Hindi po ba? So, dapat po ganun. Huwag tayong makontento sa kung ano lang yung meron tayo ngayon. Kasi ang dami pa pong nakahain ng I Am Worldwide para sa atin. Tayo na lang ang gagawa ng effort para makuha yun. Nakahain na nila yan eh. Ito na, may diamond, merong emerald, may crown, may blue diamond, black diamond. Ganon. And sabi nga po, libre naman mangarap eh. So, pangarapin natin. Pero wag po tayong makontento na pangarap lang siya. Yes. So, katulad po nung how did we do it? I-goal natin, pag-pray mo, then i-mindset mo, and then connect ka sa mga higher mentors mo, and then planuhin mo, and then execute the plan. Pag napagod ka, huminto ka, then repeat, balik ka ulit sa number 1. Hanggang sa ma-master mo siya. Nang paulit-ulit-ulit, eventually po, lahat ng papasok sa team, kami po, ganun kami ngayon. Lahat ng pumapasok sa team, especially pagka Jade, pinapa-mindset na namin sa kanila na kailangan nilang mag-rank up. Kasi ito, importance ng rank up. Lalaki kita mo, kung talagang ang gusto mo mag-build ng organization, lalaki kita mo, ma-fire up ang team mo. Tapos po yung papasok sa kanilang mga Jade, ganun na din, mina-mindset namin. Kailangan, hanggat kayang kunin yung rank up ng mas maaga, the better. Ganun po yung pinapa-mindset namin sa mga taong pumapasok sa amin ngayon. Katulad po yung isang bagong Jade po ni Mentor Ofi. Yung po mga kakausapin namin bukas, turn na po sa kanya. Kasi napa-mindset na po namin sa kanya na, kailangan mo makapagpasok ng 4 na Jade, makukuha mo yung Just For You. Pag nakuha mo yung Just For You, makakasafar ka. And then pag nag-safar ka, 300 income circle ka, 3 resulta agad yung mapapakita mo sa mga bagong papasok sa'yo. Mas magdali tayong makaka-convince ng mga taong kakausapin natin kasi may resulta ka. Kasi mahirap pong papaniwalain ng mga tao na, halika dito, kikita tayo dito, pero ikaw wala kang maipakitang income. Di po ba? And then, syempre po, nakaka-build din sa curiosity nila na yung nakikita nila, ano ba itong si Normelin? Ang dami-daming poster, kaliwat kanan. May 1 million. Kimita ng 1 million sa I Am Worldwide. Ano bang ginagawa nito? Alam niyo po dyan, ang daming bumalik sa akin na tinok ko dati. Tinok ko sila nung 400k income circle pa lang ako. Pero nung tumuntong ako ng 800, nagbalikan sila sa akin. Tapos, sabi nila, ano ba yung ginagawa mo? Try nga namin yan. Ang lakas-lakas mo kumita. Sabi na, mayaman ka na ngayon. Yun na agad ang tingin nila sa akin, mayaman na ako ngayon. Ang lagi ko na sinasabi, claim na natin yan, dadating tayo dyan. Ganun po agad. Dati ayoko yun, nahihiya ako. Nahihiya po ako. Sabi ko parang, nung araw nga po, sabi ko, ayoko yumaman. Kasi nga, nasa akin din pong mindset noong araw na pag mayaman, masama ugali. Yun po typical na Pilipino, pag mayaman, ang tingin mo masama ugali. Pero hindi po pala. Ang pagyaman nasa tao. Kung tutusin nga po ngayon, napakaraming mayaman na talaga namang tumutulong sa mga mahihirap. Tama. So, ang goal ko po ngayon is, yung nanay ko po kasi, Jehovah's Witness po kasi sila. Okay? Ako po, hindi ako baptized. Ang family ko, Jehovah's Witness. Ang Jehovah's Witness po, they're not up to the material things in the world. So, hindi sila up to magpayaman. So, nakikita ng nanay ko, caregiving ako, nagla-live selling ako, hanggang hating gabi, nagpapak ako. Tapos, dadating yung boxes of barley. Ngayon, 2 box yung barley na ibabox ko mag-isa. Ganyan. Sabi niya, gaano kayaman bang gusto mo at nagpapakahirap ka ng ganyan? Alam niyo po kung anong sagot ko sa kanya? Gusto kong yumaman to the extent na kaya kong lahat tulungan ng pamilya ko ng hindi na manggagaling sa yung hindi ko po problemahin kung saan ko kukunin yung itutulong ko sa kanila. So, yun po yung sagot ko sa nanay ko. Alam niyo po, hindi siya nakasalita. So, ganun po pala yung pagyaman. Hindi dahil sa gusto nyo lang kumita ng pera. Kasi ang pera po is just a tool. Yeah. Ano yung po pwede mong gawin with the money na para mabigyan mo siya ng value.
So, ang magiging value ng pera is yung paano mo matutulungan. Pero ako po, hindi po ako basta tumutulong. I don't just give fish. I teach them how to fish. So, ganun po ako. Kasi gusto ko ma-realize din nila yung value ng pera. Na ang pera hindi basta nakukuha. Yan ay pinaghihirapan. Yes. So, kailangan po talaga, mindset is to rank up. Kasi para ma-fire up nyo po yung buong team. Makakabuild kasi kayo ng momentum. And then, automatic na lahat. Yes. Oh, thank you so much, Mentor Marife. Ayan. Sana po nasagot ko siya. Napakagaling. Galing Maraming naman. salamat po na Mentor Narmeline. We love you po. Thank you po, Mentor Edward, Mentor Caroline, Mentor Fee, Mentor Annalie. Nice meeting you po. Thank you po, Mentor Chato. Mentor Marife, do you have certificate of appreciation? Sorry. Okay. Yes po. Maybe, yeah, thank you, Mentor Marife, sa question mo. Actually, halos wala na akong question eh. Nasagot na lahat, nasabi na lahat. Gagawin na lang eh. Sa totoo lang. Lahat ng sinabi mo na, andun yung mga question ko, pero andun na lahat. Kaya, thank you so much talaga. On behalf of the whole entire The Lion and the Lamb, thank you so much, Mentor Normelin. Okay, so, Thank you din po. yeah, with that though, meron po kaming kaunting a little token for you as appreciation for admitting the invitation of Mentor Maripe, the mother mentor of the Lion and the Lamb. This certificate is proudly presented to Mentor Normelin Hawks. Na-pronounce ko ba ng ayos, Mentor? Wala po S. Oh, Hawks, yes, that's why. Our Emerald Elite Mentor, for making the training possible with your positive sharing of knowledge and wisdom to the team, the Lion and the Lamb worldwide. We're happy to be part of your journey, Mentor Maripe Rojas, founder of the Lion and the Lamb worldwide. Ayan. Thank you so much po, Mentor Normeline, and everybody. Lahat naman nandito po sa ating team, kung pwede po tayo magpasalamat kay Mentor Normeline for tonight's training sa napakaraming wisdom and knowledge and mga experience and mga dapat nating gawin. So, please,